Hello mga ka-Facebook, magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayong muli upang magbahagi sa inyo tungkol po sa sinasabi or tinatawag na right timing. So, totoo po pa ang right timing or may right time nga ba ang lahat ng bagay? Opo naman, it's a big yes. Para sa akin po, it's a big yes. Lahat po ng bagay ay merong right timing. Tama? So, una po sa lahat, ang prutas, hihinog yan sa tamang oras niya. Ang pag-aani ng palay, may tamang oras kung kailan siya aanihin. Ang buntis, may right time kung kailan siya manganganak. So, lahat po ng bagay merong right timing. So, kung ikaw ngayon single ka, may right time din para sa'yo, para makilala mo yung babaeng right din para sa'yo. So, ayun po, mag-share lang po ako ng isang bagay or isang situation sa amin na masasabi ko talaga na merong right timing. So, ito po, noon po kasi, yun po yung kung paano namin nakuha yung motor namin. So, isi-share ko lang. Nung una pong sitwasyon, syempre, para makakuha kami ng motor, inalam muna namin magkano yung down, magkano yung monthly, magkano yung kailangan. So, nung punta po namin doon sa motor shop, ang nakalagay lang po doon na down is 8,000. Tapos sabi ko, kailangan mag-ready tayo ng pang-lisensya mo. Di 5,000. So, nag-ready kami noon ng almost kulang-kulang 15,000. Nag-ipon kami noon. So, nung meron na po kaming pang down, nagpunta na po ulit kami doon sa motor shop para mag-apply. So, ngayon, nag-apply na po, nagbigay na ng mga requirements yung asawa ko. Tapos, hinihintay na lang po namin na ma-CI kami. Ngayon tumawag po yung mga taga-bangko. Ang sabi po nila, 20,000 daw yung down payment para makakuha kami ng motor. So, syempre, nalungkot po kami. Bakit? Kasi, ang nakalagay po doon sa, nila, doon sa pinakang libro nila ng mga price ng mga motor, 8,000 lang. Tapos tumawag yung taga-bangko, 20,000 daw. So, nung unang time, hindi po kami nakakuha kasi 8,000 lang yung budget namin para doon. So, hindi po kami nakakuha nung unang punta namin. So, nung pangalawa na meron na kaming pera. So, nung pangalawa na meron na po kaming pera, so, nagpunta po ulit kami doon sa motor shop. Kaya lang, ang nangyari, naabutan po kami ng napakalakas na ulan. Hanggang sa yung jeep namin stranded na kasi hindi makadaan. Dahil nga sobrang baha na ng kalsada. So, nangyari, bumaba kami para lakarin na lang sana namin yung shop kasi malapit na doon, yung motor shop. Ngayon, hindi rin po kami makatawid kasi ang lalim na po ng tubig. So, ang ginawa namin, naglakad na lang po kami pabalik. So, habang naglalakad kami pabalik, meron kaming nakitang isa ring motor shop ng Yamaha. So, doon kami nag-inquire. Yun nga lang, bago namin narating yung shop na yun, basang-basa po kami sa ulan. Wala kaming payong nun kasi ang ganda po ng panahon nung umalis kami. Tapos nung oras na yun, biglang lumakas ng ulan. Wala kaming kadaladalang payong. So, basang-basa po kami. Para kaming basang sisi. So, in short, hindi po kami pinansin nung mga clerk or mga sales agent dun sa motor shop na pinuntahan namin. Bakit? Kasi para kami nanghihingi lang ng tulong. Imaginin mo, basang-basa kami. Tapos may dala pa kami envelope na gano'n, na requirements nga. So, yun, sa pangalawang pangataon, hindi na naman po kami nakakuha. Kasi, ayun nga. So, ayun, parang nawawalan na ng pag-asa yung asawa ko. Sabi niya, bakit ganun? Kung kailan gustong-gusto kong magkaroon na ng service, sabi niya yun. Tapos, hindi ko pa, ba't hindi tayo makakuha? Sabi niya ganun. So, ang sagot ko lang sa kanya, mahal, meron niyang right timing. Merong right time para dyan. So, yun lang yung sabi ko sa kanya. So, ngayon sa pangatlong pagkakataon, ayun na, nag-ready na rin kami. So, bumalik po kami ulit doon sa motor shop na pinuntahan namin. So, meron na kami nung pang down. Tapos, ayun, ito pa yung nakakatawa. Nung pagdating namin doon sa shop, ayaw kaming pansinin kasi yung asawa ko kasi hindi siya nagbibihis ng borgang bihis. Kung ano lang yung suot niya pang araw-araw, yun lang din yung suot niya kung pumunta doon. So, ngayon tinignan siya mula ulo hanggang paa nung sales agent doon. So ngayon, pagdating namin doon sa shop, in-underestimate kami nung agent, lalo na sa hitsura, nung postura, kasi nga, hindi social magbihis, basta na lang. Kaya, ang tingin sa amin nung agent, wala lang, parang ordinaryong ano lang na walang panghulog, parang ganun yung tingin nung agent sa amin. So ngayon, nung in-interview yung asawa ko, sabi niya, sir, ano po yung trabaho niya? Sabi ng agent, wala pa akong trabaho, meron na po kaming negosyo. So, ayun, nung sinabi nung asawa ko na negosyo yung meron kami, nagbago yung touring or yung trato nung agent doon sa asawa ko. Siyempre, doon lang ako nakikinig, nanood sa kanila. So, nagbago yung trato nung agent sa kanya.
So, inassist siya ng mabuti, gayon. At ang maganda pa doon, sakto. Bakit? Kasi kung ano yung motor na gusto niya, kung ano yung model ng motor na gusto niya, kabababa lang po ng truck. May saktong nag-deliver sa kanya. O, diba? Ang galing kasi may right timing. At so, ang galing lang kasi dito ko talaga masasabi na mayroong right timing. Kasi, nung time na yon, yun din yung motor na nandun. Yung motor na gusto ng asawa ko, yun yung nandun. At ang maganda, kabababa lang. So, saktong-sakto. Tamang oras, tamang model, kung ano yung nandun na gusto mo. O, diba? Totoo po talaga ang right timing. Kasi nung una, hindi kami nakakuha. Nung pangalawa, inabutan kami ng napakalakas na ulan. Tapos nung pangatlo, yun na yung right time para makuha mo yung bagay na gusto mo. So, ikaw rin, kung may pangarap ka, may mga bagay na gusto ka, lagi mong tatandaan, darating yan sa iyo in a right time. Laging may right timing. So, ayun, maraming salamat po sa inyong panonood ngayong araw. So, ayun po, thank you.